I know you are very close to those nurses. But I need you to do your job. You better make sure they never set foot in Apex again. Ano pang ginagawa niyo dito? Umalis na nga kayo! Alis! Sana kapag nawala tong Apex, lilipatan ka pa rin ibang hospital. Umalis na kayo! Battle po kasi sa RJ na yan eh. Ginawa ko lang yun. Dahil ayoko magkaroon ka ng butas. Para magmukhang kawawa na naman yung RJ na yan kay Lynette. You know what, honestly? I want Lynette to end up with you kesa sa RJ na yan. Anak, masaya kami ni Carlos. Hindi na po ako kukontra. Kasi hindi lang naman po yung pagiging doktor yung pangarap ko eh. Yung pangarap ko po, yung makita kang masaya. Yung makita kang buo kasama yung taong mahal mo. Sobrang sama pa rin ang loob ko na nawala sa pamilya natin ang Apex. Babalik din ang Apex to those who deserve it. At kayo yun. Apex belongs to the Tanyags. Well, then I hope to the better Tanyags and not to the rotten ones who are still there. Alam mo, sa tingin ko, sinisiraan ako ni RJ sa anak mo eh. Siyempre, sa amin dalawa, mas papaygan niya yung tatay niya. Kahit puro kasinungalingan yung sinasabi niya against me. Suggestion ko lang baka pwedeng umiwas muna si Annalyn kay RJ. Carlos, imposible naman yung hinihingi mo kasi kahit na anong mangyari, tatay ni Annalyn si RJ. Pero na-realize na naman ni Annalyn yung mga pagkakamali niya. Tsaka reasonable naman yung bata eh. Oo naman, Lynette. Tama naman. Pasensya ka na, yung sa akin naman, suggestion lang eh. Naisip ko lang kasi na hanggat umaaligid si RJ kay Annalyn, hindi tayo matatahimik. Huwag kang mag-alala, Carlos. Palagi ko na lang kakausapin si Annalyn. Sige, salamat, Lynette. Tara na. Pati ba naman kayo personal ni Ma'am Moira? Isipin nyo, pati kayo nadadamay sa problema ng pamilya namin. Kaya sabihan nyo ngayon sina Doc Yula at si Doc Joanne, mag-work na lang sila. Huwag na nang bagain sina Zoe. Hirap pa namang lumipat habang nasa kalagitnaan ng residency. Eh paano na kayo niyan, Karen, Evan? Saan kayo magtatrabaho? Naku, medyo mahirap pa naman maghanap ng work ngayon. Sinabi mo pa. Eh sa ngayon ako, ito, nag-iisip-isip kung kailangan ko ba mag-abroad. Abroad? Ako naman, Mars. Well, ako naman, gusto ko dito pa rin ako sa Pilipinas. Kasi kailangan pa rin naman tayo ng Nurses for Nation building eh. Kaya wala sa isip ko yung pag-alis na yan ng Pilipinas. Mars, hindi mo naman masisisi yung mga ibang kapwa natin, nurses. Kasi iba sa kanila may binubuhay na pamilya eh, kaya kailangan talaga nila malaking sweldo. Isang kakilala ko nga, may pinapaaral na kapatid. Alam mo naman kung gaano kamahal ang tuition fee sa college kayo. Sabagay. Ay, naku, ang hirap. Na pati yung kapwa mo hindi mo matulungan. Pero speaking of tulong, kaya rin kasi kami nandito, Doktora Santos. Gusto sana namin humingi ng tulong mo. Eh, yun na nga, Dok. Sana matulungan mo kami. Bilang medyo close naman kayo ni Doc Carlos, magpapa-vouch man lang sana kami. Pasensya na, magpapabakal muna kami sa Oo. Sorry pero hindi kasi ako makakahingi ng pabor kay Doc Carlos eh. Pero pwede naman kayo magpasa ng application ninyo eh. Eh, teka lang, Doc. Bakit hindi ka pwedeng humingi ng pabor kay Doc Carlos? Ano meron? Hindi kasi kami okay. Ay! Ano nangyari? Ba't hindi kayo okay? Kamusta ka? Zoe! Zoe! Bakit? Zoe! Have you heard? Nagkagulo daw dun sa bachelor's party ni Doc Benitez. What? Yeah. Anong nangyari? Di mo alam? Pati na rin yung nangyari sa daddy mo? Kay daddy? Bakit anong nangyari kay daddy?
Dinala si Dr. Tanyag sa ER ng Eastridge. May humampas ng bote ng alak sa ulo niya. Ang pinaghihinalaan nila is Doc Benitez. Si Doc Benitez? Zoe! Good morning po, Doc. Pwede po ba tayong mag-usap? Oo naman, Annalyn. Tungkol saan? Bigla po kasing may nangyari sa mga kaibigan ko po sa Apex. Bigla lang po silang tinanggal ni Ma'am Moira. Si Nurse Karen po yun at si Nurse Ivan. Naisip ko po, di ba kaka-hire niyo lang po ng mga bagong mga nurse? Baka pwede pong tulungan po natin sila. Mahuhusay naman po yun eh. Magagaling po silang mga nurse. Oo, Dr. Santos, pero hindi na tayo hiring eh. Doc, galit ka pa rin po ba sa akin? Sa tingin mo ba, magiging okay ako? Pagkatapos mo pagbintangan at pag-isipan na parang isang kriminal? Sorry po, Doc. Apology accepted. You may go now. May inaaral pa ako. Oh, Dr. Santos, may sasabihin ka pa ba? Meron po. Palalampasin ko lang po yung nangyari kay tatay ngayon. Pero pag naulit pa yon, ako na mismo yung pipigil sa kasal niyo ni nanay.